matatanda. Pero kung makita ko siguro yung mukha. Si yung matandang Rocabo, Rocabo. Si Sister Nanay Turabo. Turabo. Nasa loob Turabo. ko kanina. Hindi na ako madinig. Oo, may Pumunta ka pagkaano doon? na siya eh. Kanina pumunta umalis ka. ako. Hindi, nung umalis ako, paano umalis? Nagdaan ka. So ngayon, dito tayo, ilan tayo? 2, 4, 6, 7 tayo? Tama? Maraming groups. Laging 7. Ako ay nagkarma ng license. Pero lisensyado na ako before. Nagkarma ulit ako kaya natagalan ako. Hinintay ako nito. Ngayon, 7. Now ay 7, di ba? Shooting ngayon. Ngayon, 7 tayo. So, pag-ingatan mo yung sinasabi ng pastor sa inyo. Kasi kayo gagamitin ng Diyos. Hindi ako malayo. Malapit lang yung lugar ko, gaya-gaya lang. Panalangin niyo ako na bigyan ng Diyos ng motor para kahit linggo makakapunta ako dito. Kahit ang gawain natin dito alas 3, pwede natin gawin. Tama po sa inyo? Okay lang yun. Makinig kang mabuti ha. Kasi tinitraining ko rin po ito bilang missionary. Pinili nila ako eh. So yung president natin, ngayon pupunta rin yun doon sa akin, sa pwesto ko doon, sa assignment ko doon, at i-gather din namin yung mga youth doon para sa kanya. But now, ay gusto kong patalasta sa atin muli. Itong mga bata pa siguro to nung maliliit pa nang may church kayo dito, tama? Naglaki na. Nag-church na yung mga yan. So, una, basa tayo ng Bible, pwede? Ha? Kasi gawain ito ng Panginoon. Hindi ito gawain natin. Ha? Ginagampanan lang natin yung ating katungkulan. Sa Revelation chapter 1 verse 3. May Bible kayo? Kasi yung mga Bible doon. Meron. Doon sa ano? Doon sa ano? Diyan. Pangalan. Kalimut. Then Michael. Ken Mike. Stay burgers. Sobra. Ano, TMGs. Awin. JM at saka Jess. Yes. Yun, si Mat Mat Aldo. Sino pang hindi ko na-add? Awin. Lahat? Kayo lang? Okay. Hindi ko lang doon natanda. Meron pa akong dalawa kaso lang nasa OJT sila. So, di ano yung trabaho? Pala natin. Yung dalawa kong pamangkin. Babasahin ko po ang isang verse. Sa Revelation chapter 1 verse 3. Hindi mo nakita? Ano ang Bible? Opo. Bible kami Sa po. cellphone, mag-download kayo ha. Mag-download kayo mga Letira ng bata, mga ano. So, Meron sa akin, James. ang sabi po dito, babasahin ko habang hinahanap ko ito. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula. Na nakikinig. At tumutupad ng mga bagay na nakasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Nakita niyo yung panahon natin sa Israel, digmaan ng digmaan. Pati tayo, didigmaan tayo ng China. Bakit hinukod ng Diyos yun? Kasi maraming mga anak ng Diyos sa bansang Pilipinas. Revelation. 1. Buksan mo dyan. Sige. Basahin mo rin dyan kung anong sabi dyan. Dito sa dulo, Brad. Sa dulo. Ano ba yung ano ng Revelation? Pinakadulo. Yan. Mahayag. Pahayagan ko. 1. Verse 3. Sige, pakibasa mo rin dyan. Verse 3. Kasi si brother na... Para bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Yung sinasabing fulfillment, paganapan. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa Mateo, na darating ang tagutom, digmaan, bansa namin sa bansa. Kasi mula pa lang ito ng kahirapan, di ba? Tataas ng bilihin, lalo yung bigas. Ngayon, mapalad daw yung bumabasa. Una, binabasa natin ang Biblia. Pangalawa, nakikinig. Amen? Amen. Napakahalaga po ng pakikinig.
Kailangan kasi ma-receive natin yung instruction ng ating commander. Sino ba ang ating commander? Si Jesus, ang ating general. No? Siya yung ating chief. Siya yung tikapag-utos sa atin. Mga utosan lang po tayo lahat. May kanya-kanyang antas lang na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tulad nyo po, Sister Ned, kayo po yung deacons dito sa church natin na to. No? Na muling bubuksan ng Panginoon. So, Pastor, malayo ka sa gaya-gaya kung may hawak mo. Bibihag lang yan. Bakit yung espiritu ko ba natatalian? Yung aking panalangin, matatalian ba yun? Ng kaaway? Hindi. Amen? Amen. Yun yung unang may tutulong ko po sa inyo dito. At ngayon, nandito ako, di ba? Okay. So, kung sino man ang ilagay dito ng Panginoon, at least nabuksan natin. Amen? Kung si Brother Pads ang ilagay dito, amen to that. Kung sino man na pastor, di ba? So, ito, training ko siya para i-license ng bishop. Sabi ko, magpalit ka at mag-license ka na. Hindi ka nag-aral, hindi ka nag-training bilang pastor. Eh kami, hindi naman sa pagyayabang, wala pang sambahan yan dyan sa Citros, kasama na ako ng bishop. Hindi pa siya bishop ng araw. Magkasama na po kami dito sa Citros. Ngayon mga bata, ang gagawin po natin, magda-download kayo sa bawat cellphone. May mga cellphone kayo, di ba? Magda-download kayo ng English Tagalog na Bible. King James ha. Ngayon po, dahil lang ang ating concern ay magkaroon ng church plan dito, mabuksan uli, gawain na to ma-open uli ng Diyos. Ganun ang demonyo, sinasakan nila. Kailangan si Jesus ang nagbubukas. Punta tayo sa Revelation pa rin. 3:7. Chapter 3. Punta tayo doon para maintindihan natin yung ministry. Ang sabi po dito, hanggang 8. At sa anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo ang mga bagay na ito. Sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong nagbubukas at di may lalapat ng sinuman, at naglalapat at di mabubuksan ng sinuman. So, sino ang tinutukoy dito? Si Jesus. Pag ito'y hiningi natin sa Panginoon, Lord, buksan mo po ito. Gamitin ako, gamitin muli tayo, ay bubuksan ko ito. At hindi na ito masasara. Pag ito muling binuksan, Sister Nels, ang gawain dito sa inyo. Kasi temporary lang tayo dito. Pwede gawin ng Panginoon itong bahay mo na secret Lord. Pwede natin ilagay ang doon sa taas, ang gawain. Okay ba yun? Okay po yun sa inyo. So, yun yung yun ang vision ko yun, ganun ako mag-proclaim. Kasi pag humingi ka sa Lord, dapat malaki na. Hindi ko kayo hingin ng maliit na bagay. Malaki. Diba? Anong kailangan natin? Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin at ako'y magpapayag sa iyo ng mga bagay na hindi mo pa alam. Hindi mo alam yun di ba? Kayo ba, may plano kayo mag-second floor? Wala. Kayo hindi yan. May plano po May pag plano pa rin. Meron. Mayroon. pag meron Itong pa sinasabi ko sa inyo, mangyayari ito. If, laging may if. kahit doon lang sa baba, pastor, pwede na Saan? pero kaming May extension pa ba to? Opo, may kami dyan sa baba. May Kaso Kaso underground. lang bumabaha kasi pag umuulan. Hindi yung problema. Tatasan nga natin, isisikip nga natin. Para may mga bisita tayong mga pastor, mga visitors, may Taas. tutuluyan sila. May mga emergency walang matuluyan, patuloyin natin. Katulad ni Paz, pinatuloy natin sa church. Ganun ang church, di ba? Amen. Hindi puro salita, dapat may gawa. Amen? Ayaw ko ng puro salita. Gusto ko may gawa. Amen. Ito yung church natin gagawin dito na pag may ministry kasi yan, may money yan. Tandaan nyo na, pag may ministry, may money. Involved lagi yan. Bibigyan ng Diyos ng money yan. Amen. Ngayon, pag may money tayo, ang gagawin natin dyan ay may benefits yung mga worker at yung mga kapatid natin. Hindi sila tatanda ng luhaan dito. Hindi magpapayaman si pastor. Hindi.
Kasi ang ikapo na yan, pinapadala ng Diyos yan sa Malakyas para may makain ng church. Hindi lang ang pastor ang kakain. Amen? Amen. Every Sunday, kaya ba natin magpakain? Magpapakain tayo, Sister Nick. Magsusupas tayo, magpapansit tayo. Okay ba yan? Okay. Sinabi nga ni Pads di ba? Oo. Magpapakain siya dito Kaya nang gawin ng isang tao yun Isang Ganun tao din- lang. Ganun din dati. Pero kung magkaroon na tayo ng ministry dito, siyempre magkakaroon tayo ng offer Magadi rin At sa doon mga... natin kukunin yun. Huwag natin samantalahin yung tao. Di ba? Doon natin kukunin yun. So lahat yun. But yan ay, yun ang aking agenda. Plataforma. Ang tawag doon, plataforma. Ayaw ko na yung tao aalis sa atin na luwaan. Kung pinakailangan tulungan natin. Halimbawa, may pupunta sa ibang bansa, sa Samar, sa Bicol, sa Masbate, na walang pamasahe, kulang pamasahe, dadagdagan natin ang church natin. Amen ba? Sa pundo. Amen. Doon natin kukunin yun sa church pa natin. Missionary church tayo. Yung fill up ako ni Bishop ng to license, this coming September, i-order na kami dyan to license. Ganun yun, pag nililisensya kayo, i-order na kami. Noon, in-ordinahan ako niya. Alawa na yan. Ng district superintendent. Gawa na yun. Ganun po ang gagawin natin dito. Ang church natin ay missionary church. Mga anak ito. Isa sa apo ninyo, pwede maging pastora. Ito, pwede maging pastora. Okay ba yan? Amen. Catherine? Prepare yourself, ha? Oo. Yung po napakamahiyain. Mawawala yan. Mawawala yan. Alisin. Ito, sino pangalan to? Pogi yan. Justin, Justin. yes. Justin, paki-forward nyo yung name nyo sa akin. Pwede ba tayong mag-ano sa Facebook? Sa Messenger? Ako. May Facebook pa ba? Hindi, andun I-add na mo sa ako, Jessico. Marapada. Hindi, wag, magkaiba yung atin. Hmm. I-add mo Iba yung ako sa atin. Marapada. Marapada. Opo, paki-add mo ako. Para may contact tayo. So, basta yun ang available ko Sunday ng hapon. At bigyan ako ng Diyos ng sasakyan para makakapunta ako dito sa inyo mga tao. So, mamaya na natin yan. Ito lang, pakita ko lang sa iyo sa gitna. So, ibig sabihin, mas marami dito yung ANC. Ah? Iglesia ni Cristo. Oo. Ano pangalan po? Marapada. Marapada. Ayan po. Agila po ang pakialam mo dito. So ngayon, yun ang simula ng ministry, ganito yung system is. Kung kaya nyo, ngayong Friday, mag-ayaw nyo kayo. Mag-ayaw nyo. Kung mayroong apo na sasama sa inyo, para yung kasi ang panlaban natin. Mag-ayaw na po tayo. It's coming Friday. At ako din, no, sa aking kinalalagyan sa kaya-kaya, mag-aayaw na din ako. Okay? So, yun ang ano natin. Kasi, Paano mag-aayon po? fasting po, fasting. Hindi tayo kakain. Ano lang yon. Hindi kagain. Pagdating ng 3, pwede kang mag-break. Total fasting yun, huwag kang iinom ha, huwag kang magkakape. Total fasting yun. Baka hindi sila Wala sa... Kasi- umaga. 2 meal lang naman yun 2 meal lang yun. Pwede ka nang maglugaw after 3 o'clock. Magkuklose ka ng prayer sa 3 o'clock PM. Okay ba yun? Opo. Pwede ka nang maglugaw. And then mag-dinner ka. Ganun lagi ha. Opo. Every Friday. Every Friday lang yun. So yun po kasi ang sikreto. Pakiconnect mo nga ako sa may wifi kayo. Pwede ba akong makiconnect? Para pag pupunta ako dito ay Kulit ka na. nakakunik tayo. Connect mo nga to, Torch. So, tapos, Ngayon, tapos ko na. Ako naman yun. teka muna. Mag-ano tayo. I-emphasize ko yung sinasabi ko. Pag ito'y binuksan muli ng Panginoon, hindi na ito isasara. Sabi doon sa binasa natin. Revelation 3 verse 7. Ang Amen. susi na kay Jesus.
na ibinigay sa akin at ipinapaunawa ko sa inyo. Salamat po. So, yun po yung ating pag-uusapan kasi maraming Kristiyano hindi nila alam ito eh. Pag ang church plant ay masyadong critical kasi yung isang lugar may mga stronghold dyan. Ano yung stronghold? Minsan yung sa loob ng pamilya. Doon nga sa amin, yung pastor natin doon, away ng away. Ano yung mga naging pastor na doon, nagkawalaan na eh. Di ba nag-testimony? Nag-away sila, di ba? Narinig mo? Sino gawin yun? Ha? Si Pastor J? Oo, di ba? Away ng away, nandito pa sila sa Cetros, may nabalitaan ako dyan. Baka Oo, mag-asawa lang pastor, sila. Sila lang yan ata. Away ng away sila eh. Asawa. So, ang tawag doon, stronghold. Okay. Ito ang sikreto niyan. Kailangan mag-aayon para si Jesus Christ patuloy na maghari sa atin at mamina. Hindi ang tao na susunod. Doon sa mag-asawa, ang nasusunod yung asawa. Pwede ba yun? Walay kasi ang asawa, te. Ha? Wala ba walay? Hindi dapat masunod ang tao. Amen? Amen. Hindi dapat masunod si pastor. Si Jesus ang dapat masunod. Amen? Ako, sumusunod tayo sa Diyos. Sabihin nyo, kung mayroong pagkukulang si Pastor Mark, sabihin nyo sa akin, pag-usapan natin. Amen? Kaya nga tayo may forum eh. Yung pong ibig sabihin, una, ang gagawin natin mga anak, bata. Catherine, magpapadownload kayo kasi kailangan natin babasahin ang Bible. Every day and night, sabi sa Joshua 1:8. Basahin mo dyan sa Joshua 1:8. Sige, basahin mo. Para matapos na akong magsalita, at ibigay ko kay Pads ang ibang sasabihin. Josue. Joshua, dyan sa likod ng Judge. Hindi, dito. Sa kabila. Yan. All dyan. Yan. Katabi ng Judge. Yung mga anak ko lahat sila. One Kristiyano. Yes na naman. Ganun ba? Yun nasa ibang bansa? O, ganito. Lumaki po sila na ano. Ganito. Ako po ay nagpastor sa Sabadista. Nakaraang December. Ang kanyang mga anak ang supporter. Ang ika po niya dinadala dito. 34,000 yun. Monthly. Ang allowance ko 10,000. Ang allowance ng tatay niya 10,000. Also 1,800. Sige, basahin mo, Totoy. Huwag mong kaliligta ang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matutag mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. Magtatagumpay tayo, sister niyo. Pag yan yung ating self-love. Okay, Veron? So, gusto ko may devotion kayo. Kapag wala ako dito, may devotion kayo. Sino mo muna, lola nyo, ha? Amen. May devotion, hindi matagal. Itong Isang verse, babasa kayo, tapos panalangin kayo. Manalangin kayo. Yan. Okay? Pag-prepare nyo yung ating mga plano, ano yun? Church plan. Bubuksan uli ng Panginoon to. Amen? Amen. So, i-donate nyo yun, sister, sa church, sa Panginoon yun. Ha? Oo. Kailangan maging clear lahat. Mm. Kasi Diyos ang bibigyan natin ng paglilingkuran eh. Hindi po tao, hindi si pastor ha. Hindi yun nakapangalan sa akin. Nakapangalan sa church natin yun. Okay? So yung mga anak nyo, yung mga nanay nyo sa ibang bansa, ipag-pray natin na mag-iikapot dito. Mm. Para yun ang gagamitin natin. Amen? Doon kukunin ang allowance kay pastor, doon kukunin yung allowance ng church. Saan yun? Pagawa natin yung building. Di ba? Yung ating paghayo. Siyempre, hahayo yung pastor di ba? Kayo, kasama kayo doon. Meron tayong pang-expenses. Ano yan? Pang-gasolina, kung kailangan ng transportation, pang-merienda, kung kailangan natin. Ako, nung nag-mission ako dito sa San Francisco, dinala ko kay Pastor Tulyao, isang pamilya. 400 ang ano ko doon, allowance. Dalawa kami ng assistant. So, ganun ang mission. Pag ulitin ko ha,
Pag may ministry, may money dyan. May input dyan. Hindi mo wala yun. Hindi po mawawalan yun. So, sa susunod, i-declare yun ni Lord sa atin. Basta mag-ayun lang muna tayo, sister, sa Friday ha. Huwag mong kalimutan ha. Pag hindi ganun, wala tayong tagumpay. Tandaan mo yun. Sabi ng Joshua, di ba? Upang magtagumpay ka, upang guminhawa ka. Para hindi tayo istorbohin ng kaaway dito. May kaaway eh. Amen? Stronghold. Tingnan mo si Pastor Jay, sinong kaaway niya? Yung asawa niya, ginagamit ng kaaway. Bakit? Hindi siya nagiging aware. Wala siyang ayuno. Yun eh. Dapat kung ikaw ay servant of God, asawa ka ng pastor, dapat ikaw yung nagmamalasakit sa gawain. Hindi yung guguluhin mo yung gawain. Amen? Amen. Dinala nga ako ng Diyos dyan sa inyo eh. Tapos guguluhin mo yung gawain. Di demonyo, di ba? Amen. Ang Diyos bumubuo. Ang demonyo nagwawasak. Kaya nga binawasak kayo dito, di ba? Nawala yung pastor. At kami ng pastor dito nanggaling sa inyo. So huwag naman sanang mawala si Pastor Ma sa inyo. Gusto mo ba yun? Amen? Mamahalin natin una ang Diyos at ang pastor na ilalagay dito ng Diyos. Amen? Amen. Igagalang natin ang Panginoon, Cristel, ha? Igagalang natin ang Panginoon at yung pastor na ilalagay dito ng Diyos. Ha? So nakuha mo na add mo ako, na-add mo ako. Ko-confirm ko yan. So yun po ang ating concern. Sige, bago ako mag-closing, magsalita ka muna. Magsabi din si Presidente natin ang Ako po si Antonay ko pangalan, Sandro Ipadre. Pero yung Facebook ko, PNS Pads Technology. Aware ba kayo bakit technology? Dahil yung kurso ko po, 7. Lahat po ng technician po ako sa TV, amplifier, electrical, lahat po cellphone. Kung meron kayo ipagawa, walang problema, gagawin natin yan. Kaya technology po yung nilagay ko para alam nila. Saka yung panlas ko po. IT rin na? Ha? IT rin ba yun? Hindi. Hindi. Puro kuwan ako maintenance. Pinag-aralan ko kasi automotive, electronics, computer technician, aircon technician, electrical, cellphone repair. Nandiyan panghuli ko po ang papito, hotel and restaurant services 2 years. Yung chef po. Ayan. Kaya hindi ko alam bakit napunta ako sa ganyan. Pero gusto ko kasi marami kong matutunan para magamit ko sila. Kung alam niyo po, ako ay binata pa rin ako 34 years old. Ako po yung bunso sa amin. So, naging born again po ako 5 years na ngayon. Na-born again ako dyan din. Dito din sa Bulacan. Nakaraan, nasa Laguna kasi ako, Cavite, Pampanga. Hindi naman ako nawawala sa Lord. Ayan, may naatilan naman akong church. Kaya lang dito, na-select po ako nung nag-order si Pastor. Sa kung sinong president. Ang nagpili sa akin po, mga youth din doon sa Bulang. Kaya siyempre, as a president, mahirap mag-handle ng ganyan mga youth. Kaya kung ano yung baba ko po sa inyo, yun yung galing po sa president na mataas, sa President Tangmin at saka sa kay Pastor. Yan. So yung ibaba ko lang po dito yung sa atin ito nga kung maaari gagawin kitang teacher kung sa mga youth ba. Bawa ikaw i-assign ikaw ko. ang leader dito. Opo, ikaw ang leader ng youth. Ikaw ang leader. Bawa, ikaw sa kanila at saka picturean mo sa akin pa. Magdadala ako ng pang merienda, ganun lang. Kung meron naman ako itadala. Saka yung pangalawa, magkaroon po ng practice sa music team. Kan ba? Kung sinong gustong mag-practice sa music team, okay naman yan. Doon sa amin, saan ba? Pwede doon sa atin. Sa Citrus o... Wala kayong gitara dito? sa music Wala, nasira na yung gitara nito. Nasira na. Sa pag-pray nyo ako, nadadali ko rito yung gitara ko. Pwede din doon kung... Tapos, ganito. Ipag-pray natin na magkaroon kayo ng sariling gitara. Bibili tayo. Sa SM, mayroon yata yan eh. Minsan may promo dyan, may mura dyan eh. So, hingi tayo sa mami nyo. Hingi tayo sa Lord, hingi tayo sa mami nyo. Kailangan nyo kamo dito yun. Kasi kailangan, pagpipili ng gitara, may kasamang marunong. Para hindi matigas, hindi mahirap gamitin. Meron kasing mahirap gamitin ng gitara eh. Matitigas. So, aayos ko pa yun, pati yung kwartas. Aayusin ko yun lahat. Pagkabili natin, hindi ko mo binili, okay na. Hindi, iaayos ko. align. Yeah, tono.
So ganun, Sister Nit ha, sabihin mo sa anak mo ha, Opo. kailangan natin ng gitara dito. Opo. Kasi yung gitara ko, dahil gagamitin ko yun doon eh. Depende nila kung may gitara yung church doon. Hindi ko alam kung anong gamit doon. Ang alam ko doon, may drum set sila sa gaya-gaya. So, nakita nyo ha, mga anak. So, ganun ako concerned dito kasi nag-usap tayo eh, nagsalita ako sa iyo eh. Kaya lang, hindi ko naman alam na ma-assign pa ako doon. Kung dito lang, every Sunday nandito kami, kaya namin pumunta rito. Diba? So, hindi po ako makapangako sa ganun ha. Kasi needs din ako doon eh. Pero yun ang plano natin. Na hapon tayo magagawain dito. No? Opo. 3 o'clock. Kung malit si pastor, mga 4. Ganun. Nandito lang naman kayo ha. Laging mag-prepare. Kasi, Baka mag-invite na din kayo mga yun. oo na, Hindi ka papunta na yan doon. Importante, masimulan natin ng tama sa ating pamilya. So ito si Pat, tutulungan tayo nito hanggat nandito. Kasi magbabakasyon siya sa Teka, mas bata po kayo. Okay? So kung yun ang plano natin, pagkatapos ng gawain dito, pupuntahan mo ako doon para may minister tayo dito. Okay ba sa yun? Hindi naman. Maggagasolina na lang tayo ng church natin. Gagasolinahan na lang natin, sister. Okay ba yun? Kahit 100 o 150 kasi malayo yung gaya-gaya. Ha? Yung offering natin, maggagasolina tayo sa kanya. Okay ba yun? Opo. Ha? So, ganun lang muna. Hanggat nila inaayos pa tayo, hanggat minomold pa to, tinitraining ng Panginoon to, ikaw ay youth president dito ngayon, ha? Ikaw ang nilalagay ko, ha? Dito. Ito, yung presidente ng pangkalatan to. Dito, ikaw yung presidente sa church natin. Amen ba? Amen. May ilalagay tayong pangalan dito, bukod sa salba. Okay? Pangalan tayo dito. Kaya lang, connected tayo kay Bishop, di ba? So, ganun po yun. Tapusin ko muna. Sige, sige. Meron ka pa sabihin. Meron pa. Yung magkaroon tayo ng uniform sa kalahatan. Yan yung kukunin yun doon sa kay pastor sa mga tights. Yan ang plano ko sa lahat ng campus. Kasi magkaroon tayo ng camping. Camp ba yun? Kamang tawag dyan. Kasi first time ko kasi mag-presidente. Pero nag-gather na ako ng mga impormasyon kung paano maging presidente ng youth. Ayan. So ayun lamang po ang atin na gustong iparating sa inyo. Okay, so madali na yan, ano? Ikaw lang naman ang magkakaroon ng uniform doon, temporary. Dapat yung mga leader mo na yung lahat ng youth. Ang mga pangunahin ng uniform, ay suggest ha, sa'yo, sinasuggest ko lang. Na yung Paparating ko pa sa iba. dapat yung mga leader lang muna ang magkaroon ng uniform. Maliban na lang kung may milyonaryo na maglagay na, sige, pads, ako yung sagot sa mga uniform ng lahat ng mga bata. Amen. Maganda yun, di ba? Okay, so, yun po yun. Ngayon, okay ka na, tapos ha? Ngayon, mananalangin tayo sa Panginoon. Magpapasalamat tayo. Awal tayo sa Diyos. Awitan natin ng Panginoon. Pusong dalisay. Pusong dalisay. Ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos. Likhain mo, Diyos. Para sa amin. Para sa amin. Pusong dalisay. Ang aming nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat Na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y na walang alinlangan. Isang pusong itinitibok Na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat Na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y na walang alinlangan. Isang pusong itinitibok Na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang,
Jesus. Handog ko. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. O mahabaging Diyos, patuloy kami nagpupuri, sumasamba, nagpapasalamat kami, Amang Banal, sa iyong presensya, sa tahanang ito, ng mga anak mo sila, Panginoon Diyos. Narinig mo ang aming usapan, ang aming pakay, ang desire ni Sister Mitch sa kanyang tahanang ito, na ginamit mo sa mahabang panahon na, marami ng mga lingkod mo na nagdaan dito. But now, Lord, narito po ang iyong lingkod na dinala mo muli kami ni Brother Pods. Lugar na ito. Ang Ginoon, tulungan mo kami. Kahabagan po ninyo kami. At sinasaway ko anumang mga gawa at lalang ng demonyo sa lugar na ito. Tinatalian ko sa pangalan ni Jesus. Ang lugar na ito ay sinisilyuhan ko in the blood, in the name of Jesus. Walang kapangyarihan ng mga mandarayang espiritu sa lugar na ito. Sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ang katamaran, ang kawalan ng gana sa lugar na ito ay sinasaway ko sa pangalan ni Jesus. Kundi Panginoon, malaya ka na maghari